Kumusta mga Kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo about naman ito kay Maris Aracal, Anthony Jennings, at syempre kay Sian Gasa. So yun, nagsalita na nga si Maris Aracal, tapos ngayon nirebat ito ni Sian Gasa na yun nga, hindi nga daw siya naniniwala na hindi alam ni Maris Aracal na nag-break na si Anthony Jennings at ng ex niya. So parang dito malalaman natin kung ano yung mga some kind rebuttal ni Sian Gaza dito. Though disclaimer, ito lang naman ay mga claim ni Sian Gaza. So nasa sa inyo na yan kung maniniwala kayo o hindi. So before we start, Team Alpha Vlog, support nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoisy. So, mga kanois, hindi na natin patatagalin pa. Simulan na natin. So, again, ang pamagat ng video ito, si Sian Gasa hindi naniniwala kay Marisa Racal. Grabe. So, again, Team Alpha Vlog, Sian Gasa, Filipinoisy. So, like, comment, share, subscribe, start. Hindi naniniwala sa mga pahayag ni Maris Racal. Ito ang buong post niya sa kanyang FB page. Hindi totoo na alam ni Rico. Sinabi niya lamang ito para ikondisyon ang mga utak natin na malinis siya at hindi niya niloko yung tao. Nako, yun. Mabigat yun. Mabigat yun ha. So, nasa sa inyo na lang talaga yan kung ano yung paniniwalaan nyo. Hindi totoo na June 2024 niya lamang pinatulan si Anthony. Hala. Sinabi niya lamang ito para ikondisyon ang mga utak natin na walang nangyaring overlap sa dalawang lalaki. Pwede din yun. Pwede ding tama. Pwede ding hindi. Hindi totoo na hindi niya alam na si Anthony pa at Jam. Kaya nga sinisigurado niya kay Anthony na mag-delete ng buong convo. Sinabi yun lang. Yun lang, dito siya sumabit sa convo. 'Di ba? Kasi dito pa lang nung sinabi niya na mag-delete ka ng convo, alam niya na meron pang ugnayan itong si babae at si lalaki. Kasi alam nga namang magpapadelete ka ng convo, 'di ba? Dito pa lang may risk ka nang ginawa 'Di ba? Kasi at first naman talaga, kung alam mo na may jowa pa yung tao, hindi mo naman talaga siya aanuhin Pero yung ganyan na parang pinasok nyo na yung isang mainit na relasyon, tapos ang ano mo lang is pag-delete ka ng convo ha. Diba? So anong tawag mo dyan? Lamang ito para ikondisyon ang mga utak natin na siya ay biktima lang din dito. Nako. Hindi totoo na she took accountability for everything. The entire official statement was designed to save her image and career by portraying herself as one of the victims of Anthony. Ang pangit lang dito, nilaglag niya si Anthony. So ano kaya yung say ni Anthony dito? Papayag ba si Anthony na siya lang yung magsisync or isasama niya si Maris? Kasi kapag halimbawa nakapili na si Anthony Jennings kung ano yung gagawin niya, wala na. 'Di ba? Hindi na niya aanuhin si Maris Racal na bahala ka sa career mo. Damay-damay na din. Pero kung concern siya kay Maris, baka mga lalaki na naman ang mali at masama. Totoo na for the last 1 year ay very vulnerable siya. Wala sa tamang hulog ang kanyang pag-iisip. Her mental health is not stable to a point na kailangan niyang i-let go si Rico. Yun lang. Hindi siya makapagdesisyon ng tama sa buhay kaya nga pinatulan niya yung may jowa. Totoo na si Anthony ang naging sandalan niya all these months. Totoo na blinded siya sa tunay na motibo ni Anthony. Nako, so tunay na motibo ni Anthony. So parang nga talaga, may big manipulation si Anthony dito. Or correct me if I'm wrong na lang kung tama ba yung pagkakaintindi ko. Gagamitin lang pala siya nito as trophy girlfriend while keeping all the private messages and photos. Grabe yung trophy girlfriend ha. Actually ako hindi naman sa pangano pero nung immature days ko pa, parang nag-i-enjoy din ako sa mga ganyan, trophy girlfriend. Pero ngayon napagtanto ko pangit pala ng ganun parang masyadong feeling sa buhay, di ba? On that note, at some point, totoo na biktima din siya ni Anthony. Lesson: when you are broken and very vulnerable, you should distance yourself from any kind of romantic relationship. 70% of the time, it will lead to a clusterfuck disaster. Yung tao Tama naman 'yun. Kapag lalo na ganyan ka ng Bisaya talaga mag-jowa pa lang kayo. Wala pa talagang guaranteed 'yan or wala pang guarantees. Correct me if I'm wrong. Kinababaliwan mo noong broken ka ay pandidirihan mo lamang kapag naging okay ka na. Tama. Sian Gaza.
Kayo mga idol, ano ang opinyon nyo sa pahayag ni Maris Racal? So, yun lang naman. So, bahala kayo dyan kung ano yung opinion nyo. Comment down below. So, again, this video is from Team Alpha Vlogs and also courtesy din kasi Ian Gasa kasi statement niya yon. So, man, if ever gawa-gawa niya yon, siya yung masusunog doon, Tapos, syempre, before you leave on our YouTube channel, don't forget to like, comment, share, subscribe our YouTube channel, Pilipinos. So, kita nyo naman yun, men. Diba? Malinaw dito, hindi naniniwala si Sian Gasa kasi I think nasa 1.7 million views na ngayon yung statement ni Maris Racal na yun nga parang sinasabi niya dito na biktima siya, na sinasabi niya doon na she thought na hiwalay na daw si lalaki at yung ex-girlfriend. 'Di ba? Nung June. So something like that, sabi ni Sian Gasa doon na hindi siya naniniwalang June kasi syempre yung siguro since may pinapadalit na mga convo, ganong time, tapos siguro after nun, I mean, totoo talaga na sinabi ni Maris na hiwalay na ba kayo ng ex nyo. I think totoo yun, pero hindi natin alam kung kailang month nangyari yun. 'Di ba? Kung totoo ba na June yun, which is yun nga, hindi pinaniwalaan ni Sian Gasa. 'Di ba? Malay natin kung totoo nga ba yung sinasabi niya doon, which is din naman, siya lang din naman yung makakapagsabi nun, or baka si Anthony. Kasi yun nga, sabi ko nga sa inyo, it's either si Anthony yung lulubog or silang dalawa ang hihilain din siya ni Anthony pababa. Nandun na lang talaga yun, men. If ever akuin ni Anthony na, okay, I lied to you, Maris Racal, something like that, pag nagbibigay siya ng statement or magbigay ng statement si Anthony, tapos sabihin niya yun na ako talaga yung may kasalanan. Walang kasalanan si Maris dito. Blind siya na pinagsabay ko pala sila ng girlfriend ko. Doon, magiging clear yung name ni Maris Racal doon kahit na may ganitong statement si Sian Gasa. Pero if ever, ayaw ni Anthony Jennings na siya lang yung magsisync, wala. Silang dalawa talaga dito. 'Di ba? Kasi yung statement na ito ni Maris Racal, parang medyo din siya, hindi din siya gaano makaka-clear ng name niya. Kasi yun nga, hindi pa nagsalita si Guy. Which is si Guy yung nilaglag niya sa statement niya. Kasi yung statement ng ex-girlfriend, silang dalawa ni Guy yung pinabagsak dun eh. Tapos ngayon, nung nagsalita si Maris, si Guy din yung pinabagsak niya. Diba? Kita niyo naman, sabi niya, I held accountability, something like that. Diba? So, it means, inamin niya, or medyo, niya yun, tawag dyan, inaamin niya yung mga pagkakamali niya doon. It's just, yun, may siningit siya doon na parang blind siya, na parang wala siyang kaalam-alam na pinagsabay pala siya ni Guy. So, yun, na kay Anthony Jennings na yung huling bira nito. Kasi yun nga, itong kay Sian Gasa, baliwala to if ever, talaga, si Anthony Jennings is i-let go niya si Maris Racal. So, kayo guys, do you think maghihiwalay kaya itong dalawang to? Si Anthony Jennings at Maris Racal after this issue? Or magkakatuluyan sila? Kasi marami ng ganyan dati. 'Di ba? Na controversy, tapos after ilang years, ilang months, sila lang din naman yung nagkakatuluyan. So, hulaan nyo na lang. For me, siguro baka maging mag-on sila. 'Di ba? After a year or ewan ko, basta for me, yun yung hula ko. Hula lang naman. So, kayo comment down below if magkakatuluyan pa ba sila nito after nitong issue or hindi na. So, again, that's it. Thank you so much for watching. Filipinoids is out. Like, comment, or subscribe.